Sa pangalan na nag-isang bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang walang dungis, walang kapitasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, ang may lalang ng langit at lupa, kalakip nating mga hiram na buhay. At sa pangalan sa kanyang mga isinugo nitong huling kapanahonan, walang iba ating pinakamamahal at kagalang-galang, Father Don Edmundo, Enrile Pamintuan, di makasalig lahi o commander lahi. At sa pangalan, sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan ng bugtong at huling sugo, walang iba ang ating pinakamamahal at kagalang-galang, Pastor Lahi. At ganun din sa nagpapatuloy at nagtataguyod sa gawain sa karya ng bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang tinaguriang Sister Deborah Israel. Ganon din sa 5 division sa karya ng bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, ang ating Vice President sa The Kingdom of God and His Righteousness, walang iba, Pastor Amancio Buntilaw. At ganon din sa 5 division, 1st division, Pastor Noriel na Mukatkat, 2nd division, Pastor Alex Roidas, 3rd division, Pastor Marcos Toriba, at ganoon din sa ating pang-4 na division, Pastor Joseph Salig, at sa ating pang-5 division, lisensyadong Pastor Nestor Manga. To all kingdom citizens and viewers ng palatuntunang Pastor Lahi Live, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at welcome kayo sa palatuntunang Pastor Lahi Live. Mga kaibigan, mga kapatid, pansamantala ako po muna ang inyong makakasama sa gabing ito. Maaari po lamang ay pakishare po ang live sa ating mahal na Sister Deborah Israel. At ganun din, mga kaibigan, mga kapatid, dahil may ginagawa po, no? May inaasikasong mahalaga at pinag-uusapan ang ating mahal na Sister Deborah, at ganun din ang Vice President sa The Kingdom of God and His Righteousness patungkol po sa paghahanda nitong huling kapanahonan. Napakahalaga po, mga kaibigan, mga kapatid, ang kanilang pinag-uusapan. Kaya po, pansamantala, ako po ang inyong makakasama. Ayan, mga kaibigan, mga kapatid, samahan niyo po ako dahil ito po ay maiksi lamang. Samahan niyo ko sa loob ng 1 oras. Hindi. Depende yan sa tulong at gabay ng bugtong at buhay na Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, ang atin pong kinakamusta ko nga pala. Ayan. Okay, Sister Elena Neri. At ganon din kay Sister Summer Bellheart. Magandang gabi sa inyo lahat dyan sa Hong Kong. Sister Ann Meti, magandang gabi dyan sa Taguig. Magandang gabi at naway ipagpatuloy mo yung ginagawa mo every Sabbath. Nag-worship kasi siya. Kaya ang sabi nga ng bugtong at buhay na Diyos, 1 o 2, 3 na nag-uusap sa aking pangalan, siya ay nasa gitna. Kaya ugaliin po natin, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan ay, lalo na pagdating ng araw ng Sabat, atin pong ipangilin ito. No? Kasi ito po ang pinakahuling, anong tinatawag nito? Ito yung pinakahuli nating pakipaglaban nitong huling kapanahunan, ang yung paninindigan patungkol sa araw na Sabat. Now, ang pag-uusapan po natin sa gabing ito, mga kaibigan, ay, mga kapatid, ay pinamagatan kong paano makilala ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Paano nga ba natin makilala na ikaw ay bayan ng bugtong at buhay na Diyos? Meron isang kwento, mga kapatid, patungkol sa isang hari. Isang hari sa Sweden na ang pangalan niya ay si Haring Brostam Adolf II. At ang hari na ito ay kinikilala siya sa kanyang tanyag sa isang pagka-military strategy. At dahil sa kanyang pagkatanyag, ang isang hari ang kanyang isang batikan patungkol sa mga estratehiya patungkol sa isang military, ay nag-isip itong hari, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ang mangyayari sa unahan. In the future, na kung gusto niya, na kung saan gusto ng haring ito na kontrolahin ang kanya nasasakupan, lalo na ang tinatawag na karagatan. At nung makita ng hari ang lapad ng kanyang karagatan, nga kung ito ay tawaging Bounty Sea, at nais niya itong kontrolin. Kaya, ang ginawa nitong hari, mga kaibigan, mga kapatid, nagawa siya ng napakalaking barko.
Ha? Singlapad o mas malaki pa sa barko na nakilala nating Titanic. Ha? At itong pinakatanyag at pinakamalaking barko na kanyang ginawa ng isang hari ay ang ginawa nitong hari, mga kaibigan, mga kapatid, alam nyo ba yung mga aircraft carrier na yung mga barko katulad ng mga, anong tawag niyan, pangdigma na mga, doon kinakarga yung mga pandigma na mga jet plane. Alam mo yung mga ganun, mga helicopter, doon kinakarga. Ganun kalaki, o mas malaki pa ang ginawa nitong barkong ito. Ha? At nung nangyari, mga kaibigan, mga kapatid, itong si Hari Brostamp Adolf II, siya ang pinakauna-unang hari na gumawa ng ganitong klaseng barko. Ha? O ang pangalan sa barko na kanyang ginawa is Basa. You know what is Basa? Kaya magbasa tayo ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Itong gabing ito, magbasa tayo. Sa ganon, mga kaibigan, mga kapatid, ha? Kaya basa kasi mababasa talaga tayo, lalo na kapag nandyan tayo sa tubig. Diba? So, ang pangalan ng kanyang barko, mga kaibigan, mga kapatid, ay Basa. Ang barko na ang lapad ng kanyang barko o kanyang taas na ginawa, mga kaibigan, mga kapatid, ay nasa 150 tall. Imaginin mo, mga kaibigan, mga kapatid, na kung ikumpara mo ito sa isang building, equivalent ito ng 15-story building. Imaginin mo, 15 na palapag ang taas, ang tayog ng kanyang barko na kanyang ginawa. Ganun kalaki ang kanyang barko na ginawa. Kaya ang ginawa ng hari na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ang ginawa ng hari na ito sa barko ay nilagyan niya ito ng napakaraming kanyon. Kinargahan niya ito ng napakaraming kanyon. Na kung saan, mga kaibigan, mga kapatid, kahit 5 araw o ilang buwan na magkaroon ng digmaan, ay hindi siya mauubusan ng bala yung kanyang barko. Imaginin mo, mga kaibigan, mga kapatid, sa kinarga ng tinatawag nitong hari, kinargahan niya ng mga bala, mga kanyon. Alam ba, nung ginawa niya itong barkong ito, mga kaibigan at mga kapatid, ginawa niya ito noong August 10, 1628. Tagal na. So, ang ginawa ng hari, mga kaibigan, mga kapatid, nilaunch niya ang barkong ito. Nilaunch niya pala ito noong August 10, 1628, nilaunch niya. Dahil tapos na itong nangyari, yung barkong ito. At pagdaong ng barko, mga kaibigan, mga kapatid, doon sa dagat, walang 30 minutos, ang barko ay nalunod. Bakit kaya, mga kaibigan, mga kapatid? Ang tanong sa kwentong ito, bakit nalunod ang barko? Bakit nalunod ang barko? Ang sagot, dahil sa sobrang bigat. Dahil ang barko, mga kaibigan, mga kapatid, ay nakadesinyo ang barko na kung saan ang barko ay dapat, ang barko ay dapat lumulutang. Kinakailangan ang barko, dapat siya, dinisinyo ang barko para siya ay lumutang. Nakalimutan ng taga-disenyo ng barko, nung gumawa ng barko, na ang barko pala dinisenyo para ito'y lumutang. Ang pinaka-importante, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi nagawa nung nagdisenyo ng barkong ito, nakalimutan niya na ang pinaka-importante sa lahat, na ang barko pala, ang disenyo nito ay para lumutang. Kinakailangan niyang lumutang, dahil kapag ang isang barko hindi lumulutang, walang kwenta ang barko. Walang saysay. Walang saysay ang barko kapag hindi ito lumulutang. Kaya si Apostol Pablo, mga kaibigan, mga kapatid, at
Nagsabi siya doon sa taga-Pilipos. Ito si Apostol Pablo, mga kaibigan, mga kapatid. Bilib na bilib sa mga taga-Pilipos, sa lugar ng taga-Pilipos. At ayon sa mga Bible scholar, mga kaibigan, mga kapatid, nagsulat itong si Pablo sa taga-Pilipos na sinabi niya dito na hindi siya nagkundina sa mga taga-Pilipos at sabi niya dito sa kanyang kongregasyon, sa kanyang mga kapatid, na nagsulat si Apostol Pablo sa taga-Pilipos na nakita ni Apostol Pablo na sa iglesia na merong tinatawag nito, kinakailangan ang isang iglesia para ma-survive. Nakita niya ano ang kailangan sa isang iglesia para mag-survive. Kung ang barko, mga kaibigan, mga kapatid, dinidisenyo para lumutang, ang iglesia naman ginawa. Ginawa ito upang lumago sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos at may pagkakaisa. Ito yung kaharian na may doktrina. At kinakailangan ang pundasyon, walang iba, ang doktrina na nagmumula sa bugtong at buhay na Diyos. Ang isang iglesia, kinakailangan may ingredients. Ano ba ang ingredients sa isang doktrina? Merong doktrina, merong pagkakaisa, at merong pagmamahalan sa bugtong at buhay na Diyos. Now, naalala ko, mga kaibigan, mga kapatid, doon sa banal na bundok, nung mga 8 years old pa lang ako, ay merong ginawang, doon sa propito ni Father Lahi, may napakalaking heart na ginawa si Father Lahi. Yung heart na yun, sa baba may nakasulat na, "My son, give me the heart." Ang mensahe, mga kaibigan, mga kapatid, ay napakaganda dahil nandoon yung puso. Napakaganda. Puso dahil nandyan ang pag-ibig. Yan ang dahilan kung bakit ang isang iglesia o isang kaharian nakilala ang bugtong at buhay na Diyos. Ang kaharian na may doktrina, ang kaharian na may pagmamahalan sa bugtong at buhay na Diyos. At ikatlo, ito ay nakafocus sa tawag nito, sa alam mo yung pag-welcome ng mga kaluluwa na kung saan ito ay magbalik sa paanan ng bugtong at buhay na Diyos. Ang kaharian o ang iglesia na hindi nagkakaisa, ay walang kwenta. Kinakailangan ng isang kaharian para siya ay mabantog at makilala at maging tanyag, makilala ang kanyang doktrina, ang pagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos, pagkakaisa sa mga kapatiran, na kung saan ito ang palatandaan na kayo ang kawan o bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Basahin natin, mga kaibigan, mga kapatid, Pilipos 1:27. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Filipos 1:27. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano daw sabi, mga kaibigan, mga kapatid? Ang sabi dito, ulitin natin, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko na ang inyong kalagayan
ako'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa, nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ito yung napakagandang mensahe na nais ng bugtong at buhay na Diyos. Na kung saan ay napakahalaga ang mensaheng ito. Paano makikilala ang bayan ng Diyos? Maging nandito man ang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi, Pastor Lahi. Maging kasama man natin o wala ang mga sugo ng bugtong at buhay na Diyos. Maging nandyan man ating mahal na Sister Deborah Israel o ating mahal na Pastor Mans. Makikita pa rin sa bayan ng Diyos ang kanyang pagkakaisa, pagmamahalan, at higit sa lahat, may pagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos at merong doktrina. Dito nasusukat o makilala ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Salmo 133 verse 1. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Salmo 133 verse 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Imaginin mo mga kaibigan, mga kapatid, napakagandang tignan na nagsama-sama ang magkakapatid. Di ba, Sister Sheena, ang magkakapatid? Na kung saan, ang sabi dito, ulitin natin, Salmo 133 verse 1, ayon dito, masdan ninyo, napakabuti at napakaligaya ng mga magkakapatid na magsitahan na magkasama na may pagkakaisa. Imaginin mo mga kaibigan, mga kapatid, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, napakagandang pagmasdan ang kanyang kawan, ang kanyang bayan na merong pagkakaisa. Meron tayong tinatawag na, alam mo yung pagkakaisa, tulad lamang mga kaibigan, mga kapatid. Isang example, yung isang walis tingting. Kapag isang tingting lang ang iwalis mo, walang magagawa. Diba? Walang silbi. Madaling matibay, marupok, madaling pasukin ang kaaway. Dahil mag-isa lamang siya. Mag-isa lamang siya, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya, ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, dapat tayo ay iisa. Isa lamang tayo. Dapat tayo magkaisa. Isang doktrina, isang bugtong at buhay na Diyos, at meron tayong pagkakaisa na nagmamahalan bilang tayo ay mga kawan o lingkod ng bugtong at buhay na Diyos. Ono Corinto, Ono Jess. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Unang Korinto, Ono Jess. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na magkaisa kayong lahat na walang hidwaang mamamagitan sa inyo. Magkaisa kayo sa isip at layunin. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano daw mga kaibigan, mga kapatid? Nakiusap itong si Apostol Pablo. Sinabi niya, mga kapatid, na nanimanhik ako sa inyo. Sa pamagitan ng pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya dito, kayong lahat ay nagsasalita lamang sa mga ano sabi niya dito? Ono Jess, tama. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, kayong lahat ay managsalita ng isa lamang bagay na huwag magkaroon sa inyo ng pagkabahagi. Huwag tayong, alam yung madidivide. Bilang tayo ang kawan ng bugtong at buhay na Diyos. Lalo na nitong huling kapanahunan, mga kaibigan, mga kapatid. Nitong huling kapanahunan, ang sigaw ng mga mensahero sa karian ng bugtong at buhay na Diyos. Lalo na nung ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi. Ano bang sigaw niya, mga kaibigan, mga kapatid? Magbalik ka sa bugtong at buhay na Diyos, kaya nga back to Christ.
Nung nakilala mo na ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, at tinanggap mo na siya ang iyong tagapagligtas. Ha? Isa ang Diyos ng mga Diyos na pinakilala sa atin ng ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi. Nung lumisan ang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi, ipinadala muli sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan. Ang kanyang sugo, walang iba, ang ating kagalang-galang mahal na Pastor Lahi. Na kung saan, matapos mong nakilala ang bugtong at buhay na Diyos, kaya ka tinatawag na back to Christ, ikaw ay tutungo sa kanyang kaharian. Isa ang kanilang doktrina na dala, isa ang kanilang Diyos na pinakilala, at ninais ng bugtong at buhay na Diyos at ng mga sugo na ang lahat ng kawan ng bugtong at buhay na Diyos, ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos ay dapat nagkakaisa. Dito makilala ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Ano ba ang layunin? Ang layunin ng bugtong at buhay na Diyos ay ipakilala ang kanyang ibanghilyo nitong huling kapanahonan patungkol sa kanyang kaharian. Patungkol sa kanyang kaharian, mga kaibigan, mga kapatid. Upang nang sa ganon, kapag nakilala na sa buong daigdig ang kapangyarihan at kabantugan ng bugtong at buhay na Diyos, ay hindi na magtatagal ang bugtong at buhay na Diyos. Siya na ay babalik. Iisa ang Diyos. Ito ang sinisigaw ng ating mga leader ngayon. Lalo na ng ating mahal na Sister Deborah Israel. Nakita mo? Siya ang tinaguriang, ang kalmadong boses na sumisigaw sa gitna ng kaguluhan. Nandito na tayo sa realidad na magulo ang mundo na ating ginagalawan. Hindi na tayo namuhay na, alam mo yung kalmado tayo. Imaginin mo kahit ang ating presidente, BBM, Pangulong Bongbong Marcos, ay sumisigaw na siya at nagdideklara na siya ng tinatawag na state of emergency. Ibig sabihin, naghihingalo na ang bayan natin, mga kaibigan, mga kapatid. Literal, naghihingalo na tayo. Kapag, nagkaroon na ng out of stock sa tinatawag na crude oil o mga gasolina, mga kaibigan, mga kapatid, papasok na ang tinatawag na economic crisis. At sino ang unang maapektuhan, mga kaibigan, mga kapatid? Tayo. Tayong mga mahihirap. Hindi man tayo matatamaan ng mga bala na nagliliparan, na kagaya nung nagliliparan sa Iran, doon sa Saudi, hindi man tayo natatamaan ng mga missile, pero matatamaan tayo sa tinatawag na gutom bomb. Ayon sa awit sa ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi and Pastor Lahi, sa gutom bomb, tinamaan ako. Sa gutom bomb, nagka-ulcer ako. Kailanman ay hindi nagkamali ang sugo na ipinadala ng bugtong at buhay na Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, isa ang sinisigaw ng mga sugo ng bugtong at buhay na Diyos. Merong paghahanda, lalo na nitong huling kapanahunan, isang bundok lang dapat ang ating pagtatakasan. Hindi daw pwede yung merong pagkabahagi. Hindi pwede yung may bundok ka dyan, may bundok rin ako dito, dahil may nakilala akong Diyos, ng mga Diyos, pwede na ako sa bundok na ito. Sa ayaw at sa gusto mo, mga kaibigan, mga kapatid, ang propesiya ng mga isinugo ng bugtong at buhay na Diyos ay isa-isa nang nagkaroon ng katuparan. Lalo na ang nandyan sa banal na kasulatan na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. Isang bundok, na kung saan doon niya iipunin ang kanyang bayan. Nang sa ganun, mga kaibigan, mga kapatid, doon niya tayo imumold. Doon natin hintayin ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya ano daw sinabi, mga kaibigan, mga kapatid? Na kailangan isa ang ating layunin. Meron tayong tinatawag na tayo ay nagkakaisa.
Magkaroon tayo, hindi dapat tayo nagkababahagi. Ha? Hindi tayo nagkababahagi. Isa lang dapat ang ating bugtong at buhay na Diyos. At kung kinikilala mo ang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi na sugo nitong huling kapanahunan, at kung kinikilala mo rin na bugtong na sugo ang ating mahal at kagalang-galang na na Pastor Lahi, at kung kinikilala mo rin na siyang nagpapatuloy sa gawain sa ligasiya ng bugtong at buhay na Diyos, si Sister Deborah Israel, sumisigaw siya ngayon. Mga kingdom citizens, suportahan natin ang kanyang panawagan. Sabi nga ng ating mahal na Sister Deborah, isang bisis lang ako manawagan. Huwag tayong, alam mo yung, paisi-isi lang kasi hindi pa naman naapektuhan. Nakakabili pa naman kami ng mga pagkain. Alam mo yung, kapag, kinakailangan kasi mga kaibigan, mga kapatid, hindi lamang tayo, anong tawag nito? Bilang isa kang bayan ng bugtong at buhay na Diyos, dapat hindi ka lang tagapakinig. Dapat tayo din ay matuto tayong magbasa ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Efeso 4:1 hanggang sa 6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Efeso 4:1 hanggang 6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan, sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na Espiritu at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisa ang Diyos natin at siya ang Ama nating lahat. Naghahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Napakaganda ng mensahe ng bugtong at buhay na Diyos. Paano makilala ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos? Dito makikita natin mga kaibigan, mga kapatid. Na ang sabi dito ni Apostol Pablo nung siya ay sumulat sa taga-Epeso, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil itong si Pablo ay, si Apostol Pablo ay ito siya ay nabilanggo. No? Ang sabi niya dito, nabilanggo sa Panginoon na ako ay magsilakad nararapat na pagkatawag na sa inyo'y tinawag. Ayon sa Diyos, ng buong kapagkumbaba at kaamuan. Ibig sabihin, mga kapatid, bilang tayo ay takawan ng bugtong at buhay na Diyos, makikita sa atin yung meron tayong pagpakumbaba, kaamuan, at higit sa lahat, ang bawat isa ay may pag-ibig. Nag-iibigan ang bawat isa. Mahalaga sa bugtong at buhay na Diyos ang pagkakaisa. Kung ang barko dinisinyo para ito ay lumutang, ang kaharian o ang iglesia ng bugtong at buhay na Diyos ay dinisinyo ito upang merong isang doktrina, isang bugtong at buhay na Diyos, isang kawan na nagmamahalan. Hindi nagkabahabagi. Ano daw mga kaibigan, mga kapatid? Ayon dito sa 5, one Lord, one faith, and one baptism. Isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Isa ang bugtong at buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Pinakilala ng ating mahal at kagalang-galang na Father Lai, na siya din ang pinagpatuloy ng kanyang anak, Pastor Lai. At ganun din,
ang nagpapatuloy sa gawain sa ligasiya ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, walang iba, Sister Deborah Israel. Ha? Anong sinabi mga kaibigan, mga kapatid? Ha? Sa 6, isang Diyos Ama sa lahat. Siya ang Diyos sa lahat. Ha? Na siyang ibabaw sa lahat at sa lahat ng nasa lahat. Ha? Diyan makikilala na ikaw ay bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Mahalaga ang pagkakaisa. Bago ipinako ang bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, doon sa Kalbaryo ng Cross. Nanalangin ang bugtong at buhay na Diyos. At sinabi niya, Juan 17:21. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Juan 17:21. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Upang makilala ang bugtong at buhay na Diyos na kayo ay kanyang bayan. Kinakailangan, mga kapatid, para makilala na siya ay isinugo. Kinakailangan ano daw, mga kaibigan, mga kapatid? Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, upang sila ay maging isa, gaya mo, Ama, sabi niya, sa akin at ako'y sa iyo, at sila'y na may suma sa atin, upang ang sanlibutan ay sumasampalataya na ako'y sinugo mo. Ibig sabihin, mga kapatid, makikilala na ikaw ay bayan ng bugtong at buhay na Diyos dahil kung ano ang iyong ginagawa. Ano ba ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos? Merong isang Diyos, merong pagkakaisa, nagmamahalan, isang boses ang pinaniwalaan, boses ng bugtong at buhay na Diyos, ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Kapag may panawagan, mga kaibigan, mga kapatid, to all kingdom citizens, kapag may panawagan, maghanda tayo. Maghanda tayo, mga kapatid, tumugon tayo sa panawagan ng ating mahal na Sister Deborah at gano'n na rin sa ating Vice President Pastor Amancio Buntilaw. Dahil darating ang araw, mga kaibigan, mga kapatid, baka masabi mo na lang, na tama pala ang ating mahal na Pastor Mans at mahal na Sister Deborah. Maging katulad tayo ni Noe, mga kaibigan, mga kapatid. Nung si Noe inutusan ng bugtong at buhay na Diyos, hindi pa nakita ni Noe kung gaano kalaki ang barko na kanyang gagawin. Hindi rin nakita ni Noe kung ano magiging itsura ng flood o baha na darating. Pero dahil siya ay sinugo ng bugtong at buhay na Diyos at may pananampalataya siya sa bugtong at buhay na Diyos, sumunod si Noe. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, Noe, gumawa ka ng arka. Ganito kalapad, ganito kataas. Sumunod si Noe, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil pinapakinggan niya at pinapaniwalaan niya ang bugtong at buhay na Diyos. At nung naniwala si Noe, mga kaibigan, mga kapatid, ang naligtas ang pamilya lang ni Noe. Huwag sanang dumating, mga kaibigan, mga kapatid, dahil sa haba-haba ng panahon, ilang taon ka ba naging back to Christ? Nung naging back to Christ ka, ilang taon ka nung ikaw ay nasa kingdom citizen ka ngayon? At na ngayon ipinagpatuloy ng ating mahal na Sister Deborah, ilang taon ka lahat? At maging walang saysay ang lahat kung hindi tayo maniniwala sa panawagan ng mga isinugo ng bugtong at buhay na Diyos. Magiging walang saysay, mga kaibigan, mga kapatid. Ang paghahanda na ginawa ng ating mahal na Pastor Amancio Buntilaw ay para sa lahat. At ang mahal na Sister Deborah Israel, sumisigaw siya. Kalmadong boses na sumisigaw sa gitna ng kaguluhan. Magulong
panahon. Magulo ng ating paligid, mga kaibigan, mga kapatid. Pag nagbukas ka ng social media, walang ibang pinag-uusapan doon, kundi impeachment ni Sarah, gera sa ibang bansa, ang Iran, hindi na sila papayag ng ceasefire. Wala na yung ceasefire, hindi namin ibibigay yung ang tinatawag yung kanilang pinanindigan. Mga kaibigan, mga kapatid, sa gabing ito, mga kaibigan, mga kapatid, paano ka ba makilala kung ikaw ba ay bayan ng bugtong at buhay na Diyos? Ang punto sa talatang ito ng bugtong at buhay na Diyos, ang iglesia na walang pagkakaisa, wala diyan ang bugtong at buhay na Diyos. Tama? Kapag walang pagkakaisa, wala ang presensya ng bugtong at buhay na Diyos. At kadalasan, mga kaibigan, mga kapatid, makikita, meron tayo nakikita mga bata na nag-aaway, tama? For sure, nakakita na kayo. Kalimitan ang mga bata kapag nag-aaway, mga kaibigan, mga kapatid, ang kanilang pinag-aawayan, dahil ang isang bata, dahil gusto niya na siya lang ang tama, at ang nais niya ang masusunod. Yan kalamitan ang pinag-aawayan ng bayan o kawan ng bugtong at buhay na Diyos. Gusto niya siya lang ang tama. Gusto niya siya lang ang masunod. Mga kaibigan, mga kapatid, kung sa loob ng iglesia o kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ay di nagkasundo-sundo, laging may pag-away-away, walang pagkakaunawaan, tandaan ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, wala diyan ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya, kung laging may pagtalo-talo, dahil hindi ninyo inisip ang nais ng bugtong at buhay na Diyos. Ano bang iniisip ninyo? Ang inisip lamang ninyo ay ang gusto ninyo ang masusunod. Kaya mayroong pagtalo-talo at di pagkasundo-sundo. Ano ang dasal ng bugtong at buhay na Diyos? Nais ang bugtong at buhay na Diyos na tayo'y magkaisa upang siya'y makasama natin. Dahil pag walang pagkakaisa, di nagkasundo-sundo, wala diyan ang presensya ng bugtong at buhay na Diyos. Mahalaga tayo na tayo ay nagkakaisa. Lalo na nitong huling kapanahunan. Lalo na nitong huling kapanahunan, mga kaibigan, mga kapatid. Kung tatakas ka sa bundok mo diyan, kung may bundok ka dyan sa Palawan, may bundok rin dito sa Bukidnon, may bundok din dito sa Cagayan de Oro, iilan lang kayo. Pamilya mo lang. Meron na nagsabi, matagal na naming alam yan, kay Padre Lahi pa. Kahit saan kayo magtago, may drone naman, makikita kayo. Mga kaibigan, mga kapatid, nakalimutan mo ba? Kung ano ang proteksyon ng bugtong at buhay na Diyos na ipinagkaloob niya sa kanyang bayan, dito sa banal na bundok, part 1. Kapag may nagtangka na lusubin ang banal na bundok, anong ginagawa ng bugtong at buhay na Diyos? Anong ginagawa? Tinatakpan niya ng malaking ulap. Kahit na ang katabi mo, hindi mo na halos makita. Ganon ang proteksyon ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi nila, kahit sa ang bundok, makikita ka. Mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos ng mga Diyos na pinakilala ni Father Lahi at Diyos ng mga Diyos na pinaglilingkuran ni Pastor Lahi, buhay at makapangyarihan. Kaya huwag mong limitahan ang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya niyang bulagin ang lahat ng mga kaaway. Para lamang protektahan ang kawan ng bugtong at buhay na Diyos. Ano daw, mga kaibigan, mga kapatid? Mahalaga sa bugtong at buhay na Diyos ang kanyang kawan upang ito ay makilala na kanyang bayan. Dapat meron kayong pagkakaisa. Para malaman ng sanlibutan na ako ay iyong pinadala. Juan 17:23. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Juan 17:23. Ako ay nasa kanila at
ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa at malaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at minahal mo sila kung paanong minahal mo ako. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano daw mga kaibigan, mga kapatid? Ha? Ako'y sa kanila. Kapag mayroong pagkakaisa, kapag mayroong pagmamahalan, anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Ako'y sa kanila. Siya'y kasama natin. Ang presensya ng bugtong at buhay na Diyos ay kasama natin. Ha? At ikaw ay sa akin. Upang sila'y lubos na pagkakaisa at makilala ng sanlibutan. Para makilala ng sanlibutan, mga kaibigan, mga kapatid, na ikaw ay bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Meron kang isang doktrina, may pagkakaisa, may pagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos. Juan 13:35. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Juan 13:35. Sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Ito ay kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Napakaganda ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ha? Anong sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Sa ganito makilala ng lahat. Sa ganito makilala ng sanlibutan. Mga kaibigan, mga kapatid, ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Ha? Na kayo'y makilala na aking mga alagad. Ano daw? Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kung kinikilala mo at naniniwala ka na leader, usugo ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, at kinikilala mo ang nagpatuloy sa gawain sa Legacia, sa bugtong at buhay na Diyos sa Karian, mga kaibigan, mga kapatid, na isinugo din ang kabiyak sa ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, Sister Deborah. Tumugon tayo sa panawagan. Ang bitbit niya na mensahe, mga kaibigan, mga kapatid, hindi lumihis. Hindi ninais ng ating mahal na Sister Deborah na may pagkababahagi-bahagi. Ha? May pagkanya-kanya baga. Ha? Ayaw niya ng ganun, mga kaibigan, mga kapatid. Dapat isang espiritu lamang tayo. Isa ang bugtong at buhay na Diyos. At dapat matuto tayong makinig sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ayon nga sa ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lai. Sabi niya dito, kung mahal mo ang isang tao, sabi niya, iyo siyang papurihan. Papurihan mo ang isang tao, mga kaibigan, mga kapatid. I-lift up mo siya. Ha? Lalo na kapag meron siyang nagawang mabuti. Ha? Papurihan mo siya, i-lift up mo. Ha? Pero kung hindi, mga kaibigan, mga kapatid, sabi nating mahal at kagalang-galang na Pastor Lai, if you have nothing to say good, don't say it all. Just close your mouth and shut up. Ha? Kung wala kang mabuting sasabihin sa iyong kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, mas mabuti na lang isarado mo ang iyong bibig at huwag ka nang magsalita. Ha? Ha? Para hindi ka magkakasala. Diba? Now, kung makita kayo ng ibang tao na nagmamahalan, mga kaibigan, mga kapatid, at may pagkakaisa, at may isang doktrina, anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Ako ay kasama ninyo at kayo'y aking mga alagad. Ipinapakita dito sa mensaheng ito ni Apostol Pablo, mga kaibigan, mga kapatid. Ipinapakita niya ayon doon sa Pilipos 1:27. Pakibalik si Sir Sheena. Pilipos 1:27. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Filipos 1:27.
Sabi dito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano daw mga kaibigan, mga kapatid? Ha? Ipinakita dito ni Apostol Pablo na dapat meron tayong isang isip at isang espiritu. Ha? Kapatid, kung meron kayong pagkakaisa at pagmamahalan, wala kayong dapat nakatakutan. Ang pagmamahalan sa bawat isa ay nagpapakilala na kayo ay bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Meron ngang isang awit na aking napakinggan, mga kaibigan, mga kapatid. Ha? Isang awit na kung saan sabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, give me some men who are stout-hearted men, who will fight the right, then adore. Ang sabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, bigyan mo ko ng isang tao na may puso na handang makipaglaban upang kung ano ang tama ay kanyang paninindigan. Bigyan mo daw ako ng isang tao. Isang tao, mga kaibigan, mga kapatid, ayon sa unang lyrics ng awit, mga kaibigan, mga kapatid. At ano pa ang nakalagay sa awit? Sabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, start me with 10 who are stout-hearted men, and I'll soon give you 10,000 more. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, bigyan mo ko ng 10 tao at bibigyan din kita ng 10,000 katao o higit pa. Mga kaibigan, mga kapatid, kung meron kang 10 tao, na merong paninindigan at handang makipaglaban sa kanyang pananampalataya na pinanindigan, mga kaibigan, mga kapatid, kaya mo itong i-duplicate. Kaya mo itong i-duplicate. 10,000 more. Higit pa. Ano pa, mga kaibigan, mga kapatid? Ang nakalagay dito. Sabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, shoulder to shoulder and boulder to boulder, side by side. They grow. Sabi dito, they grow as they go to the poor. Then there's nothing in the world can halt or mar a plan. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, when stout-hearted men can stick together man to man. At sinabi sa awit, mga kaibigan, mga kapatid, na sila'y sabay-sabay na lumago. Walang makakapigil o makakapagtalo sa mga taong nagkakaisa. Dito makikilala na ikaw ay bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Napakagandang awitin, mga kaibigan, mga kapatid. Di ba? Di ba sabi doon, may awit ng ating mahal na Pastor Lahi, mga kaibigan, mga kapatid. Kinumpuso niya, sabi niya dito, each one care for one. Ang bawat isa dapat mayroong pagmamalasakit sa bawat isa. Kung aray ng kalingkingan, aray ng katawan. Hindi pwede, mga kaibigan, mga kapatid, na nasaktan ang iyong kapatid, hindi ka rin masaktan. Kung inaway si Sister Sheena, ibig sabihin ba hindi ka masasaktan? Siyempre masasaktan ka, no? Ipagtanggol mo si Sister Sheena. Ganun yan, mga kaibigan, mga kapatid. Naalala mo nung kasagsagan, nung labanan sa ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lai. Itong inyong maliit na lingkod, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ko itinataas ang aking sarili, kundi ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Mag-isa akong, kumbaga, sa tulong at gabay ng bugtong at buhay na Diyos. Isa ako doon, mga kaibigan, mga kapatid, na umalalay sa ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lai. Upang makilala siya ng lubos sa Taga Luzon,
na siya ay anak na tunay na legal sa ating mahal at kagalang-galang na Father Light. Maraming nagtatanong, kumikwestiyon sa kanyang katauhan. Sa tulong at gabay ng bugtong at buhay na Diyos, isa tayo na tumulong upang maunawaan ng mga Taga-Luzon na siya ay talagang anak ni Father Light. Hindi man siya ipinakilala, literal mga kaibigan, mga kapatid. Pero siya ang tagapagmana sa nasimulan o ligasiya ng ating mahal at kagalang-galang na Father Light. Ano daw mga kaibigan, mga kapatid? Katulad na lamang ng ating lalo na sa ating mahal at kagalang-galang na Sister Deborah. Isa ka ba na nanindigan? Side by side ba ang ginawa natin nung panahon na yun? Nung siya ba ay, nung siya ay inalipusta habang siya ay nagsasalita? Kung maalala nyo doon sa Magsaysay? Mga kingdom citizens. Isa ba kayo na sumigaw doon? Isa ba kayo na nagkaroon ng boulder to boulder? Shoulder to shoulder? Para manindigan sa katotohanan? At kung sa tingin mo, mga kaibigan, mga kapatid, maganda ang iyong ipinaglalaban, manindigan ka. Kasama ng iyong paninindigan ngayon, samahan mo ng pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos at tumugon ka sa panawagan nitong huling kapanahunan. Ang panawagan, mga kaibigan, mga kapatid, uulitin ko. Hindi man ako, alam yung tinatawag na hindi ako mensahero sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Isa lamang akong maliit na lingkod. Na kung saan ay handa akong magpagamit sa lahat ng oras para sa gawain sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi man ako karapat-dapat. Pero it's an honor and privilege para sa akin na kung saan ako ay napabahagi sa palatuntunang Pastor Laylay. Ano daw mga kaibigan, mga kapatid? Katulad ba tayo nila Shadrach, Meshach, and Abednego, mga kaibigan, mga kapatid? Sila ay nanindigan at nagkakaisa. Nanindigan sila, mga kaibigan, mga kapatid, na kahit na ang inihagis na sila doon sa, ang tawag na hurno, anong tawag niya hurno? Hurno na, yung apoy, nagliliyab na hurno, kailanman ay hindi nababali ang kanilang paninindigan. Binigyan pa sila ng chance ng hari. Patunugin muli ang pakakak, ang trumpeta, bigyan ng pagkakataon, lumuhod ka lang sa ribulto. Lumuhod lang kayo sa ribulto na aking pinagawa. Anong sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, mga kaibigan, mga kapatid? Mahal na hari, nagsayang ka lang ng panahon. Ililigtas man kami o hindi ng Diyos na aming pinaglilingkuran, kailanman ay hindi kami luluhod sa ribulto na iyong pinagawa. Ganito ba tayo nitong huling kapanahunan, mga kaibigan, mga kapatid? May paninindigan ba tayo? Na kung saan, mga kaibigan, mga kapatid, ang tanong ko sa inyo sa gabing ito, meron ba sa inyong handang ibuwis ang kanyang buhay dahil lamang sa katotohanan na kanyang natanggap? May naalala akong kwento, mga kaibigan, mga kapatid, patungkol sa isang pari. May isang lalaki at nais niyang ipagtapat ang kanya nagawang kasalanan. Sabi nun lalaki, Padre, nakapatay ako ng tao. Sabi nung pare, ilan naman ang napatay mo, anak? At sabi naman ng lalaki, mga kaibigan, mga kapatid, 10 na, Padre. Sabi ng pare, sige, magdasal ka ng 10 ama namin. At sabi naman ng pare, mga kaibigan, mga kapatid, sabi ng pare, bakit mo naman pinatay?
Sumagot ang lalaki, mga kaibigan, mga kapatid. Pinatay ko sila, Padre, dahil naniniwala sila na may Diyos. Ikaw ba, Padre? Naniniwala ka ba na may Diyos? Sumagot ang Padre, ha? Kalukuhan. Kalukuhan, walang Diyos. Huwag kayong maniniwala na may Diyos. Baka dumating ang panahon, ayan mga kaibigan, mga kapatid, na sa huling kapanahunan, ha? Sabado ka ba o linggo? Sabado. Ha? Ayan na, sabi nating mahal na Pastor Lahi. Ang iyong anak, iihawin na, Sabado ka o linggo. Linggo na lang ako. Patay kang bata ka. Nahadlok ang pari, mga kaigsunan. Natakot si Pader. Ha? Baka siya ang sunod na papatayin. Ha? Natakot. Ha? Mga kapatid, ito ang sasabihin ko sa inyo sa gabing ito. Ang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi ay may dalang doktrina na kung saan ito ay nakasulat sa Power Journal. Tama? At yan din ang dala-dala at sinusundan ng ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi. At maging sa kasalukuyan ng ating namumuno ngayon na nagpatuloy sa gawain at nagtataguyod sa kariyan ng bugtong at buhay na Diyos, walang iba ating mahal na Sister Deborah. At siya din ang bit-bit-bit-bit niyan doktrina. Ha? Ipinagpatuloy niya ito at kailanman ay hindi siya lumihis. Ha? Kung ano ang landas na tinatahak ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, yun din ang landas na tinatahak ng ating mahal na Sister Deborah Israel. Ha? At kailangan mo, mga kaibigan, mga kapatid, ha? Kailangan mong malaman kung paano mo, kung anong dahilan, bakit mo natanggap si Father Lahi. Bakit mo nga ba tinanggap ang ating mahal at kagalang-galang na Father Lahi? Ha? Ganun din. Ha? Tanungin mo rin ang iyong sarili. Ano ba ang rason? Bakit mo din natanggap ang bugtong at huling sugo sa pagbabalik sa Espiritu at kapangyarihan, Pastor Lahi? Ha? Ha? At kung malalaman mo na kaya mo tinanggap ang ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi dahil siya'y anak ni Father Lahi, dapat malaman mo din ang rason kung bakit ka sumama at naninindigan dito sa pamumuno ng ating mahal na Sister Deborah Israel. Dapat malaman mo, mga kaibigan, mga kapatid. Magtanong ka sa iyong sarili. Magsiyasat ka. Ha? Minsan, ang iba sa atin nanatili na lang sa karian nang dahil may iniidolo kang pastor. May iniidolo kang elder. Dito lang ako. Dito lang ako. Dito lang ako sa panig na ito kasi alam mo na, nandito si mabait ito sa akin. Ha? Ha? Mga kaibigan, mga kapatid, kailangan masiyasat mo o malaman mo kung bakit at anong rason sumama ka dito sa pangunguna at pamumuno ng ating mahal na Sister Deborah Israel. Na siyang nagpapatuloy sa gawain sa kariyan ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Mga kaibigan, mga kapatid, kaya nakita natin, ha? Kung ang landas ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi ay pinagpatuloy niya ang gawain ng ating mahal na Father Lahi, ganun din ang kanyang kabiyak, Deborah Israel. Bit-bit ang doktrina ni Father Lahi. Bit-bit ang doktrina ni Pastor Lahi. Yun ang rason na magpahanggang ngayon kung bakit nagpapatuloy ang gawain sa kariyan ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya magpahanggang ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, tayo'y dapat ay
may pagkakaisa at nagmamahalan. Dito tayo malalaman o makilala ng bayan na ikaw ba ay kawan o bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ano daw mga kaibigan, mga kapatid? Paano makilala ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos? Merong isang doktrina. Ha? Merong isang bugtong at buhay na Diyos at may pagkakaisa. Ha? May pagkakaisa, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil kapag wala ka nitong ingredients na ito, walang kwenta ang iglesia o kaharian na iyong dala. Ha? Huyang! Marupok ang iglesia na meron ka ngayon. Ha? Kinakailangan, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ang ipinakilala ni Father Lahi, hanggang sa ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi, yun din ngayon sa kasalukuyan sa ating mahal na Sister Deborah Israel. Dito mas pinaliliman niya ang patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Dito mas naunawaan mo ng lalo kung ano ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Bilang ikaw ay isang tinatawag na anak ng bugtong at buhay na Diyos. Isa kang kingdom citizens. Meron kang otoridad, mga kaibigan, mga kapatid, na kaya mong magkuman. Ha? Kaya mong magpalayas ng diablo dahil ikaw ay anak ng hari. Napakaganda ng mensahe, mga kaibigan, mga kapatid, na bitbit ng ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi na pinagpatuloy ng ating mahal na Sister Deborah Israel. Ha? Kaya wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, mga kaibigan, mga kapatid. Sumama ka sa laban na kung saan alam mong nakikita mong mananalo. Huwag kang sumama doon sa isang samahan na alam mo pagdating sa unahan ay isang talunan. Ha? Bakit mo kailangang pumusta doon? Isang talunan yun. Ha? Dito ka na pumusta, mga kaibigan, mga kapatid. Kung ano ang iniwan ni Father Lai at iniwan ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lai, pinagpatuloy yan. Lalo na pagdating sa paghahanda. Dito nakafocus, mga kaibigan, mga kapatid. Dito. Ang ating mahal na Pastor Mans, patuloy ang panawagan. Ulan o init, mga kaibigan, mga kapatid, sila ay gumagawa ng paghahanda para sa ating Kristiyan na tinatawag kumbaga. Ha? Dalawa, mga kaibigan, mga kapatid, ang panawagan itong huling kapanahonan. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay din siya sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Mateo 4:4. Ha? Tumugon kayo, mga kaibigan, mga kapatid. Lalo na, marami tayong mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan mula sa Palawan, sila ay pupunta dito sa Mindanao. Na kung saan, sana hindi kayo maabutan ng tinatawag na wala ng, imagine nyo, mga international flights. Canceled. Wala na. Out of stock ng ating crude oil dito, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag nating hintayin na pati barko hindi na makalaot. Baka maging magkatotoo ang sinabi ng ating mahal na Pastor Lahi. Kayong mga taga-Palawan, gumawa na kayo ng bangka. Bakit? Gumawa na kayo ng bangka. Darating ang araw. Na hindi na ninyo kayang alam mo, dahil sa mahal ng pamasahe ngayon,
hindi mo na kayang bumili ng ticket. Tama? At hindi lang yan ang ating ni-expect, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi lang nagmahal, kundi talagang nawala, imaginein mo, wala ng langis ang Pilipinas. Kapag wala ng langis, mga kaibigan, mga kapatid, maapektuhan yung ating tinatawag na yung transportasyon, yung mga produkto, yung mga pagkain ang pangunahing ating kinakailangan. Kaya nga mayroong paghahanda sa banal na bundok. Na kung saan, mga kaibigan, mga kapatid, paghahanda sa ating Kristiyan at higit sa lahat, doon tayo huhubugin ng bugtong at buhay na Diyos upang maging handa tayo sa kanyang ikalawang pagbabalik. Kailanman ay hindi tayo maging handa, mga kaibigan, mga kapatid, kung wala ang banal na Espiritu. Nitong huling kapanahunan, mga kaibigan, mga kapatid, hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin matatanggap ang tinatawag na banal na Espiritu. Huling ulan o literin. Literal na tayo makakaranas ng gera. Uusigin ang bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Pero sabi ng bugtong at buhay na Diyos, may pangako siya. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako hanggang sa katapusan ng panahon. Huwag kang matakot, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil kasama natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano pa, mga kaibigan, mga kapatid? Paano makilala ang bayan ng Diyos? Paano ka makilala na ikaw ay bayan ng Diyos? Lalo na nitong huling kapanahunan, mga kaibigan, mga kapatid, dapat sa loob ng iglesia o karian ng bugtong at buhay na Diyos, makikita ang pagmamahalan. Pagkakaisa. Hindi yung nagkabahagi. Hindi yung hinahayaan mo lang ang ating Vice President, O bahala ka na dyan, Pastor Mans. Bahala ka na dyan, paningkamot lang diha. Pag nandyan na ang gera, Pastor Mans, tsaka na kami pupunta dyan. Tsaka na kami tutugon. Pag may gira na, nag-ano man kami, Pastor Mans, nag-savings ba kami? Nag-iipon kami ng pera. Para pagdating ng gera, bibili na kami ng pagkain. Nagkakamali ka, kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kaibigan, mga kapatid, darating ang araw na ni isa sa inyo wala nang makakabili. Paano ka makakabili niyan? Gera na. Paano ka makakabili niyan? Hindi na nga magpabili sa iyo dahil inuuna nila ang sarili nila. Kaya ngayon pa lang, mga kaibigan, mga kapatid, tumugon tayo. Tulungan natin ang ating mahal na Pastor Mans, magtanim. Ano ba naman yung paglaanan natin ng 2 araw? 3 araw? Hindi yun kawalan. Dapat may pagkakaisa. Diyan, makilala na kayo ay bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Ang pagkakaisa at pagsama-sama na merong puso, damdamin, at mithiin upang makamit ang ninanais ng bugtong at buhay na Diyos. Ang mithiin ng bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, ay makabalik. Ang kanyang mga kaluluwa na kung saan pabalik, papasok sa kanyang kaharian nitong huling kapanahunan. Di ba? Anong sabi, mga kaibigan, mga kapatid, dito sa awit 133 verse 1? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ayun dito.
pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkapatid, magsitahang magkasama sa pagkakaisa. Pagkabuti. Ha? Anong sabi ng Bugtong at Buhay na Diyos? Pagkabuti at pagkaligaya sa magkapatid. Tayo, magkapatid tayo. Bilang tayo ay nasa kariyan ng Bugtong at Buhay na Diyos. Tayo ay bayan, tayo ay anak ng Bugtong at Buhay na Diyos. Ha? Magsitahan. Magsitahan tayo sa isang bayan, isang bundok, isang lugar na magkasama sa pagkakaisa. Ha? Tumugon na kayo, mga kaibigan, mga kapatid. Ha? Hindi pwede na ang walis tingting ay isang piraso lang ang iwalis mo. Ha? Hindi pwede isang piraso lang, hindi yan makadala ng dumi. Ha? Wala kang dumi na madadala sa isang walis. Kinakailangan isang kumpol na walis para ang lahat ay magawa na may pagsama-sama kung ang lahat ay may pagkakaisa. Ha? Dahil diyan, makikilala kayo na kayo ay bayan ng Bugtong at Buhay na Diyos. Ha? Ano daw mga kaibigan, mga kapatid? Kinakailangan merong isang doktrina, ha? Isang bugtong at buhay na Diyos, nagkakaisa at nagmamahalan. Ano daw mga kaibigan, mga kapatid? Ha? Efeso 4:3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ayun dito. Ayan. Efeso 4:3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ayon, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Efeso 4:3. Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Imaginin mo mga kaibigan, mga kapatid, pagsikapan ninyo. Ha? Ha? Naingatan ang pagkakaisa. Kung meron kang katampuhan sa iyong kapatid, ha? Huwag mo nang paabutan pa ng bukas. Ha? Kailangan panatilihin natin ang pagmamahalan at pagkakaisa. Diba? Mga kaibigan, mga kapatid, ano daw? Anong sinabi? Pagsikapan ninyo at ingatan ang pagkakaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Ha? Dapat isa lang ang Espiritu natin. Ano ba ang Espiritu natin? Ano ba ang layunin natin? Ano ba ang nais ng bugtong at buhay na Diyos? Nais ng bugtong at buhay na Diyos na tayo ay lumago. Ha? Sabi nga doon, side by side, boulder to boulder, shoulder to shoulder, magkakaisa, nagkakaisa, at walang makakatinag sa kawa ng bugtong at buhay na Diyos na may pagmamahalan at may pagkakaisa. Ha? Colosas 3:14. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Colosas 3:14. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pag-ibig na siyang magbubuklod sa lahat sa lubos na pagkakaisa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ano daw mga kaibigan, mga kapatid? Ha? Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Ha? Kinakailangan mga kaibigan, mga kapatid, ha? Ha? Colosas 3:14. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sinabi dito, ha? At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay nangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Imaginin mo, mga kaibigan, mga kapatid, dito makikita, ha, na kayo ay bayan ng bugtong at buhay na Diyos. Paulit-ulit, ha?
Simula pa kanina nang binasa natin ang mga talata, mga kaibigan, mga kapatid, nandoon yung pagkakaisa. Isa ang layunin, isa ang mithiin, isa ang espiritu. Yun din ang sinabi ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Light. Ang kaharian na walang pagkakaisa, walang pagmamahalan, lagi kayong nag-aaway dyan, nagtatalo-talo, dahil merong isa na nais niyang, hindi man siya leader, pero parang umakting siya na akala mo siya ay leader. Parang bata ba? Nag-aaway dahil gusto niya siya ay masunod. Walang pagkakaisa. Hindi nagkasundo-sundo, may pagkatalo-talo. Wala dyan ang presensya ng bugtong at buhay na Diyos. Huling talata sa gabing ito, mga kaibigan, mga kapatid. Roma 5:6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Roma 15:5 hanggang 6. Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Napakaganda ng mensahe sa gabing ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ano daw? Loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at paggiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus. 6, upang kayo na may isang pag-iisip sa pamagitan ng isang bibig at luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, kumusta? Kumusta tayo sa gabing ito? Bilang tayo ay isang kingdom citizens, kumusta tayo, mga kaibigan, mga kapatid? Tama ba? Nakikita ba sa ating pagkatao? Makilala ba tayo sa ibang tao na tayo ay bayan ng Diyos? Makilala ba tayo na tayo ay bayan ng bugtong at buhay na Diyos, mga kaibigan, mga kapatid? Makilala na ikaw ay bayan ng bugtong at buhay na Diyos dahil sa isang doktrina, isang pag-ibig, isang pananampalataya, at isang espiritu. To God be the highest glory. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay ibinabalik ko sa tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang mensaheng ito, mga kaibigan, mga kapatid, sana'y hindi ito katulad ng isang hangin lamang na kapag papasok sa inyong tenga, lalabas sa isang tenga. Naway mag-iwan ito ng mensahe sa bawat isa sa ating lahat. Upang ito ay lumago. Na kung saan at mag-duplicate yung ating paninindigan, yung ating paniniwala, na kung saan sabi doon sa isang awit, mga kaibigan, mga kapatid, bigyan mo ko ng 10 tao at bibigyan kita ng 10,000 katao at higit pa. Dahil kaya mong mag-duplicate kung ano ang iyong paniniwala at pananampalataya at paninindigan ngayon, kaya mo yang i-duplicate sa iba. Mga kaibigan, mga kapatid, sa gabing ito, maraming salamat po sa inyong pagsama at pagsubaybay sa palatuntunang Pastor Lahi Live. Magandang gabi sa ating 25,000 viewers sa gabing ito. Ang lahat ng kapurihan at karangalan ay ibinabalik ko sa tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Aawit muna tayo, mga kapatid. Aawit muna tayo.
kung saan ay atin pong ibinabalik ang lahat ng kapurihan at karangalan sa bugtong at buhay na Diyos. Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Sabi dito, Sister Victoria Samiliano, sabi niya dito, good evening to all back to Christ, watching here in New Maynila. Sabi naman ni Sister Mary Rose, maayong gabi sa tanan nagtanaw sa Pastor Lahi Live. Sister Ninita Bation, mapagpalang gabi sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at saan mang sulok ng daigdig na nanonood ng Pastor Lahi Live. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Alikim, Alikim Shalom. Jam Ewell, sabi niya dito, maayong gabi sa tanan nagtanaw sa Pastor Lahi Live. Shalom Alikim, Alikim Shalom. Magandang gabi din kay Elder Alvin Quarisma, see you, God willing, dyan sa Jimenez, Matugas Alto, na kung saan anibersaryo po nila ngayon darating na Sabado. Mga kaibigan, mga kapatid, panawagan po sa lahat ng Kingdom citizens dito sa Mindanao. Magkaroon po tayo ng atinan po natin ang tinatawag na monthly meeting ngayong darating na Sabado. At the same time, meron pong anibersaryo po ito sa Matugas Alto Jimenez sa pangunguna po ng ating 4th Division Pastor Joseph Salig. Ayan, so ayusin muna natin. Okay. Tad. Sabi ko nga sa iyo. Awit muna tayo mga kaibigan, mga kapatid, dahil ito ay para sa bugtong at buhay na Diyos sa lahat ng panahon. Ayaw nga pala, maraming salamat sa mga viewers natin sa Black Up. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Sister Jennifer Pahutrao, Shalom Alikim, watching in Luzon. Sister Mary Rose Helton, ng Tubod, Lanao del Norte. Tama po, ayan, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Okay, andito na ang ating awitin, na kung saan ito ay sa lahat po ng nais matuto ng mga awitin na kumpuso ng ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Manood lamang po kayo. Ito ay ginawa na po ng karaoke ng ating batikang organist, Brother Christian Luis Neri. Ayan. Okay. Okay. Sa lahat ng panahon, composed and arranged by Pastor Lahi. Kinumpuso niya ito sa Palawan, doon sa kanyang kubo. April 22, birthday ni Mama. 2023, araw na Sabat. Kinumpuso niya ito sa Palawan, birthday ni Mama Mila. Kaya hinding-hindi ko ito makakalimutan. Ako'y tao lamang, makasalanan,
tulungan mo ako kung ano ang aking gagawin. Ituro mo ang landas na tatahakin ko, Panginoon, tulungan mo ako sa lahat ng panahon. Bugtong at buhay na Diyos, Panginoon ko, ako ay may tanging hiling sa'yo. Bigyan ng lakas na magampanan ang dapat kong gawin. Di na may babalik pa ang kahapon, ang bukas ay walang katiyakan. Panginoon, tulungan mo ako sa lahat ng panahon. Nakikita mo ang paghihirap ko, Panginoon, nalalaman mo ang ngayon at bukas. Ako'y nababalisan, ako'y naguguluhan. Panginoon, tulungan mo ako sa lahat ng panahon. Bugtong at buhay na Diyos, Panginoon ko, ako ay may tanging hiling sa'yo. Bigyan ng lakas na magampanan ang dapat kong gawin. Di na may babalik pa ang kahapon, ang bukas ay walang katiyakan. Panginoon, tulungan mo ako sa lahat ng panahon. Bugtong at buhay na Diyos, Panginoon ko, ako ay may tanging hiling sa'yo. Bigyan ng lakas na magampanan ang dapat kong gawin. Di na may babalik pa ang kahapon, ang bukas ay walang katiyakan. Panginoon, tulungan mo ako sa lahat ng panahon. Panginoon, tulungan mo ako sa lahat ng panahon. Panginoon, tulungan
Okay, mga kaibigan, mga kapatid. Bigyan natin ng pagkakataon, Sister Sheena, upang basahin ang inyong mga greetings. Ayan, marami pang humabol ng kanilang mga greetings, Sister Sheena. Okay. Basahin mo na, Sister Sheena, dyan sa iyong monitor bago tayo magpapaalam. Ayun, purihin na nag-iisa bugtong at buhay na Diyos. Sa likod na lang po muna ako ng camera ngayon. Okay, Sister Somerville Hart, glory and honor to God, Jesus Christ in the highest. At ganun din po kay Sister Linlin. Good evening sa inyong lahat. Know therefore that the Lord our God is God, the faithful God, who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keeps His commandments to a thousand generations. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Sister Linlin. At ganun din po kay Nanay Yoli Fonte, Sister LV, at LV Gia, ang asawa po ni Brother Michael Uwayas, Kabasag. Sister Jennifer Mahaba of Ahutraw is watching. Brother Boy G. Cabos, dalaygo ng bugtong ug buhi nga Dios. At ganun din kay Sister Mary Ann Mete. Purihin ang bugtong at buhay na Dios, Panginoong Hesukristo, magpakailanman. Amen. At ganun din happy watching Brother Labad John Lifuentes, Brother Golden Ray Kabasag. Amen. At ganun din kay Sister Somerville Hart, happy watching. At kaya Brother Roy Flores, sabi niya dito, sabi mo magkaisa, basahin mo Roma 16:16, tayo magkaisa sa katawan ni Kristo. Amen, tama yan Brother Roy Flores. Sabi dito ni Sister Nelly Alabastro, totoo yan, Sister Mitch, sana magkaisa ang lahat sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos pa Hesus Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. At Taiko Ronald, welcome sa palatuntunang Pastor Lahi Live. At ganun din, Brother Roy Flores, welcome sa palatuntunang Pastor Lahi Live. Sister Annalisa Aquino Lastimosa, happy watching. At ganun din kaya Elder Alvin Quarisman, Sister Jennifer, tama po kayo, darating ang panahon, hindi na tayo makabili. Okay, nasa taas pa. Sister Ami Algabre, maing gabi Sister Sheena, Sister Michelle, ug sa atong mahal na Sister Deborah Israel, shalom, malikim shalom. Sister Mary Rose Hilton, tama po. Amen. At sabi pa ni Sister Ami, maing gabi sa tanang laglantaw sa Pastor Lahi Live. Sister Presi Fabregas, happy watching. Sister Jennifer Maba Fahutra, Brother 30 Modesto. At sabi po ni Sister Mary Rose Hilton, may gabi sa tanang naglantaw sa Pastor Lahi Live. Brother Quintin Diasis, magandang gabi Ate Michelle at kay Sister Sheena Labad at sa lahat ng mga kapatiran, lalo na sa bugtong at buhay na Diyos at sa kanyang sinugo Father Lai, Pastor Lai at Deborah Israel. Elder Carlito Pararuan Sr., Amen. Sister Jennifer Mahaba Fautraw, Amen. Brother Jam Ewell, may gabi sa tanang naglantaw sa Pastor Lahi Live. Shalom, malikim shalom. At Brother Jaira Frex Lopez Vinoya. Amen. Sister Prising Gonzales Integro, welcome sa palatuntunang Pastor Lahi Live. Ayan, sabi pa dito ni Brother Golden Ray Kabasag, tinuod na, mahal ko Ate Sister Michelle. Yung kanta ni Father Lahi at Pastor Lahi, kanta nila Gutom Bam. Gipakita na jud karon panahona mismo kami mga trabahante sa minahan na balaka nami sa dagan sa panahon tungod sa kamahal sa palitunon. Miskan dako pa income amo company na balaka na jud mi karon panahona. At ganon din po kaya Sister Somerville Hart. Sabi niya dito, glory and honor to God Jesus Christ. At sabi pa niya, I like that song composed by Pastor Lahi. Kuhang-kuha ni Pastor Lahi ang mga kanta katulad sa kanyang ama, Father Lahi. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Bueno mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat. Bukas po muli. Ayan, may pinahabol ating mahal na Sister Somerville Hart, Sister Sheena. Okay, basahin ko Sister Somerville Hart. Sabi niya dito, blessed evening sa ating lahat mga kapatid. Have faith
and staying firm lang tayong lahat sa paninindigan natin sa ating Amang Diyos na ating Panginoong Heso Kristo. At may comment pa dito, Sister Michelle. Si Sister Bebs Bation Sorinio. Good evening, Sister Debra, Sister Michelle, and Sister Sheena, at sa lahat ng mga nanonood, Luzon, Visayas, at Mindanao. Shalom Alikim, happy watching, at ganon din. Kaya Brother Gilbert Libompasil, amen. At kay Sister Mary Rose Rimuto, amen. At ganon din. Kaya Pastor Ken Kabasag, isang mapagpalang gabi sa ating lahat, naway pagpalain tayong lahat ng bugtong at buhay na Diyos. At kay Brother Giovanni Yukada, happy watching sa palatuntunang Pastor Lahi Live. Sister Ninita Bation, mapagpalang gabi po sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at saan mang sulok sa daigdig na manunood ng Pastor Lahi Live. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Hesus Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Alikim, Alikim, Shalom. Sister Ninita Bation, thank you so much. Thank you so much. Bugtong at buhay na Diyos, Hesus Kristo, sa magandang mensahe sa gabing ito. Amen. To God be the highest glory. Mga kaibigan, mga kapatid, bukas abangan po ninyo. Ay, bukas pala, no? God willing pala, this coming Sabbath. Bukas po, mga kaibigan, mga kapatid, pansamantala, manood lamang po kayo ng Pastor Lahi Live sa YouTube. Ha? Panuorin ninyo ang mga live sa ating mahal na Sister Deborah. Mamili kayo doon. At meron din sa ating mahal at kagalang-galang na Pastor Lahi. Sa YouTube kayo manood, mga kaibigan, mga kapatid. At meron pong live, God willing, sa araw ng Sabado. Dahil ang ating mahal na Sister Deborah ay tutungo po sa Jimenez, Matugas Alto, dahil anibersaryo po ng ating branch doon sa pangunguna po ng ating 4th Division Pastor Joseph Salig. Ha? Imbitado kayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, ha? Pumunta kayong lahat dahil hindi natin alam. Dahil ngayon, baka ngayong araw ng Sabado, dahil sabi ng bugtong at buhay na Diyos, sa pagtitipon-tipon, ibubuhos ang banal na Espiritu. Kaya, lagi nating sikapin na tayo ay makaatin sa pagtitipon-tipon. Okay, may humabol pa, Sister Sheena? Sabi pa dito ni Sister Mirafel Garupa Cabrito Kabasag, isang magandang gabi sa ating lahat. Naway gabayan tayo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, and Sister Elena Neri. Good evening po sa lahat at sa ating mahal na Sister Deborah Israel, sa lahat ng mga nanonood ng Pastor Lahi Live. To God be the glory. Shalom Alikim, Alikim Shalom. And Sister Angela De Leon Zumaraga. Amen. Sister Susan Martinez Alcantara, magandang gabi po. Sister Michelle Owayas Kabasag. Mga kaibigan, mga kapatid, pansamantala, ako po ay magpapaalam. Sa pangalan na nag-isang bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga Diyos, ang walang dungis, walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan sa kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, walang iba ating pinakamamahal at kagalang-galang, Father Don Edmundo Enrile, pamintuan di makasaliglahi o kumandirlahi. At sa pangalan sa nagpapatuloy sa gawain sa kariyan ng bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, walang iba ang ating pinakamamahal at kagalang-galang, Pastor Lahi. At sa pangalan sa nagtataguyod at nagpapatuloy sa gawain sa kariyan ng bugtong at buhay na Diyos, ang mga Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang kalmadong boses na sumisigaw sa gitna ng kaguluhan, ang tinaguriang Sister Deborah Israel. Ang lahat ng kapurian at karangalan ay ibinabalik po natin sa tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. To God be the highest glory and honor. Shalom Alikim.